Tahimik ang dagat ng gabing iyon. Walang buwan, walang bituin, tanging tunog ng makina ng barkong MV Santa Elena ang pumupunit sa dilim habang tinatahak nito ang malalim na bahagi ng karagatang sakop ng Visayas Passage. 14 ang tripulante, sanay sa bagyo, sanay sa dilim, pero walang sino mansa. Kanila ang handa sa kung ano ang aahon mula sa ilalim. Bandang 2:00 ng madaling araw, unang napansin ni Mateo, ang bantay sa unahan, ang kakaiba. May kalusko sa gilid ng barko. Parang, may kumakamot, baka troso lang yan. Sigaw ng kapitan mula sa tulay. Pero hindi umalis si Mateo sa pwesto. Dahil ang tunog ay may ritmo. Parang mga kuko na humahaplos sa bakal. Biglang huminto ang kaluskos. Sumunod, isang malakas na bang. Umuga ang buong barko. Anong yun? Sigaw ng isa sa mga tripulante. Bago pa sila makakilos, may umangat mula sa tubig. Isang kamay, mahaba, kulay abo-berde, balot ng kaliskis. May webong sa pagitan ng mga daliri. At ang kuko, itim, mahaba, at matulis na parang kutsilyo. Isa pa, at isa pa. Ano yan? Napaatras si Mateo. Mula sa dagat, umaahon ang nilalang. Mukha itong tao, pero mali. Ang matay bilog at nanlilisik, parang isda. Ang bibig, malapad, puno ng pangil. Ang katawan, hubad, payat, pero pan ng kaliskis at lumot. Shokoy, isa, hindi, tatlo. Sabay-sabay silang kumapit sa gilid ng barko. Putang ina, mga Shokoy. Sigaw ng kapitan. Agad nilang sinubukang paandarin ang makina sa buong lakas. Pero huli na, isang Shokoy ang sumampas sa kubyerta. Ang galaw nito'y hindi tulad ng tao. Parang basang hayop na mabilis at tahimik. Bago pa makatakbo si Rene, hinayla siya ng nilalang. Isang sigaw, isang laga pa, at nahulog siya sa dagat. Walang dugo, walang bakas, parang kinain ng dilim. Nagkagulo ang mga tripulante. May umiiyak, may nagdarasal, may nanginginig sa takot. Huwag kayong tumingin sa mata nila. Sigaw ng matandang mekaniko. Dinadala kayo sa ilalim niya. Isa pang Shokoy ang umakyat, mas malaki. Sa leeg nito'y may lumang tanikala, parang galing sa lumubog na barko. At sa dibdib, may marka ng cross, kinakalawang. Hindi sila simpleng halimaw, bulong ng mekaniko. Mga kaluluwang nalunod yan, at bumalik. Biglang nawala ng ilaw ang barko. Total na dilim. Ang tunog ng tubig. At hinga, bas, mabaho, malapit. Isa-isang naramdaman ng mga tripulante ang malamig na kamay na humahawak sa kanila. Sigawan, pagmamakaawa, pagkaladkad. May mga bumagsak sa dagat. May mga hindi na muling sumigaw. Sa loob ng 10 minuto, kalahati ng tripulante ang nawala. Sa wakas, muling humandar ang makina. Isang malakas na ugong. Isang pag-alon ng tubig. Unti-unting bumitaw ang mga Shokoy. Pero bago tuluyang lumubog ang huli, tumingin ito sa kapitan. Ngumiti, parang, nangako. Kinabukasan, natagpuan ang MV Santa Elena na palutang-lutang. Dugo sa kubyerta, sirang rehas, at 6 na tripulante lamang ang buhay. Wala sa ulat ang buong detalye. Sinabi lang, inatake ng hindi kilalang nilalang. Pero ayon sa mga mangingisda sa lugar, tuwing dumaraan ang barko sa bahaging iyon ng dagat, may maririnig kang kumakamot sa ilalim. At kung sakaling tumingin ka sa tubig, makikita mo ang mga mata, naghihintay.